Hello guys, good day po sa lahat. Welcome ulit sa ating channel. So for today's video guys, papakita ko sa inyo ang welding machine. Common na problem ng welding machine. Lalo na itong Fix Pro Portable Welding Machine. Ito po yung welding machine na binigay sa amin sa TESDA. Pero ang machine na to is para sa sa friend ko po, kasamahan ko sa nagti-training pa kami sa welding. So ito yung issue niya, ayaw nang mag-weld o hindi siya pag-weld. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung result niya kung tayo ay magwi-weld. So hindi lang naman itong Fix Pro ang may kagaya nitong issue. So sa lahat po ng mga welding machine na portable, yun talagang issue, yung hindi nakapag-weld o hindi nasusunog yung electrode. So i-try natin ngayon sa actual kung hindi ba talaga nasusunog yung yung electrode. So set up ko muna guys. Set up muna yung mga wires. Ito yung clip niya. Ito yung clip ground. Lapit natin dito para makikita natin yung result. So sa pag-spark natin dito kung iilaw ba talaga siya. So iwan na natin ang welding machine. So yan guys, makikita nyo, spark lang siya. Yan. So, ganun lang po yung output niya. Yan o. Spark lang talaga, tapos hindi talaga niya ganun. Makikita niyo guys, yung amperahe niya ngayon is 105 amperes na po yan. Pero, napakahina talaga. Diyan niya kayang sunugin yung electrode. Ganyan lang. Para lang siyang sparkler.
ganun yung trouble niya. So, ulitin natin. Sparkler lang, oh. Fireworks. Wala yan. Ito lang electrode lang yung ano na yun. Umiinit. So, ang possible na sira dito guys is yung IGBT na power transistor. So, ayan. Ayan, wala na. Hindi na may ilaw. Yun. Wala talagang output niya na maganda. Umiilaw lang siya. Ganyan. So, ayan lang yung output niya. So, sira na yung IGBT power transistor. Kailangan ng i-repair. Kita nyo dyan, no? Yung amperahe niya is 105 na. Tapos, hindi na kayang sunugin yung electrode. So, it's time to repair na, mga ka-DIY. So, ganun pa rin ang setup ko dito. So, ayan, naka-solar pa rin yan. 3 kilowatt. Setup ko dito. Ayan, yung battery ko. DIY lang. Ayan. So, kung kayo ay may inverter, welding machine na inverter, portable. So, kapag ang issue ay ayaw ng mag-weld, so, ang possible na sira dyan is yung power transistor na, yung IGBT. So, madali lang naman ma-repair kasi makikita lang naman natin yung mga parts number. Mga number sa transistor. Hindi kagaya ng mga power inverter na lalo na yung TBE na binubura talaga yung mga code or mga numbers sa pyesa. So, maraming salamat po guys sa panonood. At least may idea na kayo sa mga welding machine niyo kung ang trouble is kagaya nito. So, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po. At don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat po. God bless.